Sa piling ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gunitain natin kaisa ng inang simbahan si San Roque upang tayo maging marapat. Halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauluran at pag-aampon ng mga banal ay nilaan mo para ang kahinaan namin huwag umadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Pagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan, ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalala mo, noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam,
pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa Poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan niyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan niyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nangangalo niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaulad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pangkaraniwan na dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay yung hindi na raw sila masaya. Hindi na ako masaya. Hindi na kami masaya sa aming pag-asama. Yun din kung minsan ang payo ng iba. Hindi ka na pala masaya eh. Nakipagwalay ka na. Para bang ang pag-aasawa ay para na lang maging masaya. Na kumbaga ang end purpose ng marriage is just joy, just happiness. Bakit sinasabi pa for better, for worse, for richer, for poorer?
till death do us part. Sana, for richer na lang, for better na lang. Wala nang for worse, for poorer. Kung ang pag-aasawa ay para lamang maging masaya talaga. Nabanggit ko minsan, at ito naman din ay katuruan ng ating simbahan, na bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang calling. Depende sa kakayanan natin sa itinakda rin ng Panginoon para sa atin, katulad ng sinasabi sa bandang huli ng gospel reading natin. So, may tinatawag sa pagpapare, pagmamadre, pagiging reliyosa, pagiging single, buong buhay nila para sa paghahari ng Diyos, at gayon din para sa pag-aasawa. Pero anuman ang calling natin, mapamadre, mapapare, mapasingle man, o sa pag-aasawa man, ang overall na panawagan para sa atin ay ang maging banal. O di ba't yun ang sabi sa atin ng ating Panginoon? Be holy as I am holy. Di naman sinabing, be happy as I am happy. But of course, God wants us to be happy. Pero, hindi sa paraan natin, kundi sa paraan niya. At ang tunay na paraan ng pagiging masaya para sa Panginoon ay sa paraan ng pagpapakabuting tao pa rin talaga. Narinig po natin sa ating gospel reading ang tanong ng mga Pariseo kay Kristo. Pwede bang iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan kung susuriin po natin ang motibasyon sa likod na yan, ng tanong na yan? Yung motibasyon ito na maging madali lang ang buhay, maging easy lang ang buhay. Yun yung sinasabi sa tanong na kapag hindi lang marunong magluto yung misis ko, kapag naging losyang yung misis ko, kapag hindi na ganun kalambing, kaunawain, katahimik ang misis, hihiwalayan ko na. Ganun lang kadali. Yun yung nasa likod ng tanong. And that's the way of man, easy life. Pero hindi yun ang gawi o paraan ng Diyos. For God, oftentimes, if not always, chooses the hard way, the difficult way. Isipin po ninyo, hindi niya agad binigyan ng anak si Abraham. Hindi niya agad ginawang hari si David. Gayun din si Jose na mapanaginipin in the Old Testament. Hindi niya agad hiniligtas sa mga Israelita. At kahit iniligtas na niya, hindi pa rin niya agad ibinigay ang lupang pangako sa kanila. Hindi tayo agad iniligtas ni Jesus. At hindi naging madali ang pagliligtas ni Jesus. Hindi agad lumaganap ang mabuting balita at kahit pa paano lumaganap, hanggang ngayon, ang pagpapalaganap nito ay nakararamdam pa rin ng maraming pagsubok at hirap. Ganon kasi ang paraan ng Diyos. The hard way, yung matagal na paraan, yung mahirap na paraan. At yan ay upang ang kanyang kadakilaan ay malantad at upang mapabuti din tayo ng ating mga paghihirap. Balik tayo sa kasal. Madalas ang kasal para sa ating mga tao ay yung araw ng kasal. Yung magandang mga kasuotan, game na mga bisita, sa simbahan, yung touching na seremonya, yung paglakad ng ikakasal, yung pagtatagpo nila, yung masarap na mga handa, yung magandang ambience ng reception area, yung magandang programa. Yun ang kasal para sa atin. Kasama na dito, yung mga ilang araw o buwan pagkatapos ng kasal na ang ikinasal ay nasa honeymoon stage pa. Yun ang para sa atin, ang kasal. Kamakailan lang inayos namin yung pintuan dito in such a way na pagpasok ng bride na ikakasal, sabi ko, dapat hindi makikita yung mga magbubukas ng pinto. Panoorin niyo. Ayan. Ayos, di ba? Ganda, di ba? Again, yan para sa atin. Ang kasal yung nice way, good way, easy way. Pero ang kasal para sa Diyos ay yung paglumaon-laon ng panahon ay nakikita nyo na ang limitations, weaknesses ng isa't isa, nagkakatampuhan na kayong dalawa, nagkakaproblema na kayo sa mga anak ninyo at sa pera, papagod na kayo sapagkat napapabayaan nyo na yung sarili ninyo, yung nakakakita pa kayo ng iba na parang masigit sa asawa ninyo, yung matagal lang walang saya, matagal lang mahirap ang pagkasama, pero nagtatabi pa rin kayo sa pagtulog, sabay pa rin kayong kumain, nandun pa rin ang malasakit nyo sa isa't isa.
nagmamahalan, pinipili nyo pa rin ang isa't isa. Yun ang totoong kasal para sa Diyos sapagkat doon nyo na ipapakita na totoo ang naging sumpaan nyo sa isa't isa. At doon, mas lumulutang ang kadakilaan ng Diyos na maasahan siyang talaga at lumulutang din naman kung anong klaseng tao na kayong dalawa. Yan ang paraan ng Diyos. Now tell me, hindi ba masaya yung ganyang uri ng kasal at pagkasama? Yung sa kabila ng mga pagsubok at hirap ay nanatili kayong tapat at nagmamahalan sa isa't isa. Hindi nga ba't mas nararamdaman natin ang kaligayahan na tunay na kaligayahan kapag meron tayong mga paghihirap na pinagdaraanan? Pero sa tulong ng Diyos at sa tulong ng isa't isa ay ating napagtagumpayan. Kaya't ang kaligayahan ay kasama pa rin talaga sa buhay pag-aasawa. Pero hindi bilang end nito or purpose nito, kundi bilang epekto ng tunay na pagpapakabuting tao. In as much as ang pag-aasawa kasama ng iba pang mga bukasyon ay nilikha ng Panginoon, itinakda ng Panginoon upang tayo maging banal muna at sa gayon ay maging masaya. Dahil lang ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos lamang talaga matatagpuan. And so for me, hindi masyadong sapat na dahilan yung hindi na ako masaya kaya ako'y makikipaghiwalay na. Manapa, ang mas mabigat na dahilan ay yung hindi na ako nagiging mabuting tao sa pag-asama namin dalawa. Hindi ko na mapigil, nakapag-iisip, nakapagagawa na ako ng mga bagay na hindi maganda. Yun sa palagay ko, ang mas mabigat na dahilan ng paghihiwalay, yung feeling mo, nagiging napakasamang tao mo na at yung buhay mo ay parang nagiging impyerno na. Basta siguraduhin lang natin na hindi talaga kawalan lang ng kaligayahan na nararamdaman ng ating dahilan, kundi kawalan na talaga ng pwede nating makitang paraan upang tayo magtiis, magpatawad, magsakripisyo, magmahal at maging banal pa. In other words, hanggat makatutulong sa atin ang mga sakripisyo, harapin po natin ito. Pero ibang usapan na kapag napapasama na tayo nito. Ito po sana ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung huwag maghanap sa anumang relasyon, kundi mag-isip kung anong maibibigay ko. Tulungan mo kung huwag maging makasarili. Sa halip ay tulungan mo kung tulad mo ay mamatay sa aking sarili. At tulad mong nagtiis para sa aming lahat, magaya ko nawa ito kahit kaunti lang. At bigyan mo ko ng fulfillment na mararamdaman. Hindi yung nakapagbigay na nga ako, nakapagtiis na, nakapagmahal ako, pakiramdam ko, talong-talo pa ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan.
Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami bahagi na kay Kristo. Sugong hirap sa trigo at ubas na gula, sa ngot siyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda, ngayon San Roque ay ginugunita, kapag pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo. Isama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao'y tulad ni San Roque ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos. Ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Roque, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan pa man. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananagili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan pa man. Kailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita sa San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami paging tapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak.
Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang lihag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Labiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.